Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. Mabigat ang mga talukap na iminulat niya ang mga mata. Hinang-hina siya at masakit ang buong katawan. Sinubukan niyang gumalaw upang makaupo pero talagang hindi niya kaya. Kapag Connie nagulat, nasa ospital siya. She was in a hospital bed. Ang huli niyang natatandaan, inaabot niya ang off switch ng aircon nang bigla siya makaramdam ng hilo. After nun, wala na siyang matandaan. Pero sino ang nagdala sa kanya dito? Nang mapatingin siya sa sofa, si Ram. Nakasandal doon at nakatulog ng nakaupo. He looks tired and weary. Hindi pa yata nito nakuhang magbihis sa pagdadala sa kanya sa ospital dahil nakaputing sando lang ito at walking shorts at nakatsinelas lang. Ito rin kasi ang suot nito kagabi nang sulyapan niya ito sa labas habang natutulog ito bago siya pumasok ng silid niya. Kahit nanghihina napangiti siya, he is still damn good looking kahit anong suot. Kahit pa siguro basahan ang isuot nito, hindi yun makakabawas sa kagapuhan nito. At habang pinagmamasdan niya ito na mukhang pagod na natutulog, sumisikdo ang dibdib niya. Parang may humaplo sa kanyang puso. Dinala siya ng asawa sa ospital. Nag-aalala kaya siya sa akin? Ayan ka na naman. Talaga namang dadalhin ka niya sa ospital kung makita niyang wala kang malay. Huwag mo agad bigyan ng kahulugan. Nang mapatingin siya sa bintana na nakataas ang kortina, napakunot noo siya. Gabi na? Nang mapatingin sa wristwatch, napahumindig siya na makita ang petsa doon. Gabi na pero hindi ng araw na yon ay matay siya, kundi ng sumunod na araw. Ibig sabihin 2 gabi na siya dito. At ngayon 9:00 na ng gabi. Bumalik ang tingin niya sa asawang kung minsan tila napapasubsob sa pagkakayop-yop sa tulog, tapos aangat muli at mapapasandal ng muli sa sofa. Lalo siyang napangiti. Ibig sabihin hindi pa to umuwi at mag-isa siyang binantayan ng 2 araw at 2 gabi. Ni hindi na nito nakuhang maligo at magbihis pero Diyos ko, kahit ilang araw yata tong di maligo napakagwapo pa rin ito. Higit lalo siyang napangiti at ang puso niya labis na naliligayahan. He took care of her at hindi siya nito iniwan kahit alam niyang galito sa kanya. Nakakaawa naman ito, baka nga ni hindi ito nagkakakain sa pag-aalala. Napahawak siya sa pisngi niya. Di niya mapigilang kiligin sa kabila ng kalagayan niya. Pero kailangan muna nitong umuwi para makaligo at makapagpalit ng damit at makapagpahinga ng maayos. Hihiramin niya ang cellphone nito upang tawagan ng best friend niyang si Terry para siya munang magbantay sa kanya. Kailangan gisingin niya ito para makauwi na ito. Ram? Medyo nilakasan niya ang boses nang medyo namamaos. May sore throat din kasi siya. Tila naman na alimpungatan ang tinatawag niya at bigla tong tumayo at sa isang iglap, nakalapit sa kanya at sinugod siya ng yakap. Thank God, sweetheart, you're awake. Napapikit siya and enjoyed the reverie in his arms. His warm embrace is like a pill. Ginagamot nito. Hindi lang ang nanghihina niyang katawan, maging ang puso niyang sugatan. Ayaw man niyang bumitiw, gumalaw siya upang kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya. Kailangan muna niya tong pauwiin. Nakakaawa ito. He looks very tired. But that move caused her to cry in pain. Napangiwi siya. Hindi pa siya dapat naggagagalaw. Konting galaw lang masakit sa kasukasuan. Nataranta naman si Ram. Oh God, Nikki. Alin ang masakit? Just tell me where it hurts now. Tell me. Hindi to magkamayaw sa pag-check sa mukha niya, sa mga kamay niya, sa buong katawan niya kung alin ang masakit. Siya naman ay bahagyang natawa. Ram is unaware na lyrics ng isang OPM na kantang nasabi nito. Oh God, wag mo akong tawanan, Nikki. San sabi ang masakit? Tila impatient pero nag-aalala nitong sabi. I'm fine, Ram. I'm going to be fine. Kailangan ko lang iwasan gumalaw ng madalas. Aniya sa nagbabarang lalamunan. A lump formed at her throat sa pagpipigil na maiyak. Akala niya kasi matatapos ang 6 na buwan nilang pagsasama na hindi siya nito kinakausap. Kailangan lang pala niyang magkasakit. Masama man ang humiling na magkasakit, nagpapasalamat siya at nagkasakit siya, kundi baka maghiwalay sila nito nang hindi nagkakausap. Kahit gaano man kasakit, kailangan niyang tanggapin na hindi sila para sa isa't isa. Wala man tong girlfriend tulad ng inakala niya, alam niyang wala itong pagtingin sa kanya.
Pinapakisamahan lang siya nito ayon sa kasunduan nila dahil kung may pagtingin to sa kanya, hindi siya nito matitiis na hindi kabuin. Pero may 4 naman na siya nitong natitikis, kaya sa palagay niya hindi siya nito mahal. At lagi pa rin tong ginagabi at malamang doon sa babaeng nagsusubo dito ng pagkain noon ang lagi nitong kasama. Sasamantalahin niya ang natitirang 2 buwan para sumaya siya at mukhang ngayon ang simula dahil sa wakas kinakausap na siya ng asawa. Gusto niyang maniwala na ang labis itong pag-aalala sa kanya ngayong may sakit siya ay tanda na mahal siya nito. But she knew better. Sigurado siya kapag magaling na siya, balik na naman ito sa dati, cold and distant. Pwedeng nag-uusap na sila pero hindi pa rin niya ito mapipigilan kapag ginagabi ito o makipagkita sa babaeng yon. At hindi pa rin niya ito pwedeng i-text at ipagluto dahil ipinagbawal nito iyon. For the meantime, she will just take what is given. Kung nag-aalala ito ngayon, labis niyang kinatutuwa sa puso niya. Hindi na siya magdadiwan dito ng kahit ano at ayaw na rin niyang mag-expect ng kahit ano. Ang mas lalo pang kinasakit dahil iyon, alam niyang walang katugon ng damdamin niya. I don't think so. I will call your doctor. Hindi ito naniniwala na walang masakit sa kanya. Nang akmang lalabas ito, hinawakan niya ito sa kamay. Thank you, Ram. Thank you for taking care of me. Naluluhang sabi niya. And I love you so much. Kung pwede lamang niyang idugtong na sabihin yon. Oh please don't cry, sweetheart. Hush. Ayaw mo kasing sabihin kung saan ang masakit eh. Muli siya nitong niyakap. Hinaplos-haplos ang buhok niya. Nalaglag ang mga luha niya. Dito, Ram. Dito sa puso ko ang masakit. At gumanti siya na mas mahigpit. Nang yakap kahit masakit ang katawan niya at ang puso niya. Noon naman pumasok ang nurse na nagro-roving. Napilitan siyang kumala sa asawa. Kung siya lang ay kahit buong gabi silang magyakapan, kahit na masakit ang buo niyang katawan. Matapos ma-check ang kalagayan niya at palitan ang swero niya, ay mabilis siyang lumabas ang nurse. Si Ram naman umupo sa plastic chair at nilipat yon sa kama at masuyo siyang tinunghayan habang hinahaplos-haplos ang pisngi niya. At ang puso niyang masakit kanina, tila unti-unti, nabawasan ang sakit ng masuyong haplos sa titig ng asawa. May gusto ka bang kainin? She asked, smiling gorgeously. Tuloy pa rin to sa paghaplos at masuyong mga tingin. Napatingin siya sa mga prutas na nasa side table. Ito ba ang bumili ng mga prutas? Malamang. At ang dami noon, iba-ibang prutas. Lihim siyang napangiti at kinilig. Well, bago niya ito pauwiin, ay may ipapagawa muna siya dito. Napansin naman ito na nakatingin siya sa mga prutas. Gusto mo ng prutas? Alin dito? Huminto ito sa paghaplos sa kanyang pisngi at isa-isang tinuro kung alin nga ba doon. Yan, nguso naman niya dito. Ito? Turo nito sa ubas. Umiling siya. Yun, nguso niya ulit. Ito? Turo nito sa saging. Nangiting umiling ulit siya. Nag-e-enjoy sa matyagang pag-aasikaso nito sa kanya. At last, natunton din ito ang gusto niya. Itong apple. Wait lang, huhugasan at babalatan ko. Tumayo to saglit at pagpasok ay umupo ulit. Inalalayan siya nitong makaupo ng dahan-dahan. Masakit talaga ang paggalaw pero tiniis niyang wag masyadong ipakita. Ayaw niyang masyado tong mag-alala at baka hindi nga ito umuwi kapag pinauwi niya. Nang maayos siyang makaupo at makasandal sa headboard ng kama, hinintay niya ang pinakamimithi. Ang subuan siya nito. Ang lagay yung babae lang na ba yun ang susubuan nito? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya. At kahit hindi niya hilingin ay ipagawa dito yon, mukhang yon ang gagawin nito dahil hawak na nito ang iniwang mansanas at inilapit sa bibig niya. Say, tila siya bata na sabi nito. Malugod naman niyang sabi. Her heart triumphant at last. Habang inunguya niya iyon, tila yun na ang pinakamasarap na mansanas na natikman niya sa buong buhay niya. Ikaw ba naman ang subuan ng taong mahal mo? Yes, at syempre, ang lagay ba ang babae lang na yun na magsusubo sa asawa niya? Syempre, hindi siya papayag. Kumuha siya ng isang piraso ng mansanas at inilapit iyon sa bibig ng asawa. Nagulat naman ito kapag kawan ay natawa. Pero malugod din niyong sinubo at kinain. Sa bawat subo nito sa kanya, ganon din siya dito hanggang sa maubos yon. 4 na malalaking mansanas yon na naubos nila.
Bueno, dahil sinubuan mo ko at nagpasubo ka sa akin, pinapatawad na kita sa pagsusubuan ninyo ng babaeng yon. Tsaka dahil pinasaya mo ko at inalagaan ngayon, pinapatawad na kita sa lahat ng sakit na idinulot mo sa akin. Ram, tawag niya dito. Mula sa pag-aayos ng pinagkainan nila, agad itong nakalapit sa kanya. Yes, sweetheart. May gusto ka pang kainin or gustong gawin? Masuyong nakangiti ito. You look tired, Ram. Umuwi ka na nga muna kaya. At hihiramin ko sana yung cellphone mo so I could call Terry para may kapalit ka sa pagbabantay sa akin. Medyo nag-aalangan niyang sabi. Bakit kasi nagtampo pa ito dahil pinapauwi niya? Matampuhin pa naman ito. Ayaw mo na ba na nandito ako? Nawala ang ngiti nito. Sabi na nga ba niya matampuhin talaga ang asawa niya. Hindi naman, kaya lang, para makapagpahinga ka ng maayos. I bet wala kang maayos na tulog for 2 nights and so, you could change your clothes and take a bath. And, hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil nagsalita na ito. So dahil wala pa akong ligo at palit ng damit, kaya ayaw mo ako makasama? Tila naghihinanakit nitong sabi. Napapikit siya, daig pa na isang matandang binatang asawa niya. Di ba nito alam na wala siyang pakialam kahit wala silang liguan basta ito ang kasama niya? Gusto niyang talagang makapagpahinga ito ng maayos. Sinabi mo pa kasi na magpalit siya ng damit at maligo Malibang nasabi ko yon? Syempre, magdadrama talaga yan. No, it's not that, Ram. Gusto ko lang talaga na maayos kang makakapagpahinga. Nagpapaunawang sabi niya dito. Di na to sumagot at tahimik lang na iniabot sa kanya ang cellphone nito. Naloko na. Nagtampo na naman si Mr. ko. Ang tahimik Ang hirap pa naman itong suyuin kapag nagtatampo. Tinawagan niya agad si Terry. Mabuti na nga lang at gising na ito. Pumayag naman itong bantayan siya. Mag-aalas 12 ng gabi dumating si Terry. Tinangoan lang to ni Ram at napamaang na lamang siya nang walang lingon at walang paalam sa kanya na bigla na lang itong umalis. Kahit masama pa rin ang pakiramdam niya, di naman siya gaano nakatulog ng maayos. Ang isip niya nasa nagtatampong asawa. Sana'y makauwi ito ng maayos at makapagpahinga at sana bukas hindi na ito galit o nagtatampo. Alas 6 ng umaga, nagising siya. Wala si Terry. Siguro nasa banyo o kaya lumabas para magkape. Humiga siya ulit. Hihintay na lang niya si Terry. Gusto niyang uminom ng gatas, kumain ng soft bread with cheese. Yan kasi ang favorite niyang kainin sa umaga. Magpapabili na lamang siya ng ganon kay Terry pagdating nito. Humiga muna siya ulit. Makalipas ang ilang sandali ay narinig niyang bumukas ang pintuan. Nandito na si Terry. Dahan-dahan siyang umupo pero hindi la't umigil ang pag-ikot ng mundo niya na makitang hindi si Terry yon kung hindi ang asawa niya. And he was smiling habang lumalakad to papalapit sa kanya. And her heart worked triple as her gaze went to his very handsome face and very hunk physique. Bagong paligo, his prominent jawline a bit bluish and freshly shaven. Medyo masa-masa pa yata ang buhok and clad in dark blue sports shirt and in his usual old faded jeans and now mukhang bagong-bagong blue signature rubber shoes. Diyos ko, bakit kahit pagod at puyat to, napakagwapo pa rin. Kung ganito ba naman na makikita niya palagi first thing in the morning, ay kahit na hindi siya mag-almusal, okay lang. Salamat po Diyos ko at tininig niyo ang panalangin ko kagabi na sana hindi na nga siya galit at nagtatampo. Pero bakit ang aga nito? At nasan si Terry? Pinauwi ba nito ang kaibigan niya? At nakatulog kaya ito ng maayos? Baka hindi kasi ang aga niya. Nang mapatingin siya sa bitbit itong clear plastic bag, ay nagtaka siya. Ang laman kasi niyon, fresh milk in Tetra Pak, soft bread at cheese bread. Manghuhula ba ito? Paano nitong nalaman na ito nga ang gusto niyang kainin? Tinawagan ko kasi si Papa Nag-aalala siya sa'yo? Gusto nga sanang pumunta pero sabi ko baka ma-discharge ka rin today kaya wag na siyang mag-alala. At tinanong kong favorite ko mong kainin sa umaga kaya eto, sabi nito habang inaayos ang mga dala sa mini table. Tila merong maplo sa puso niya. Pinaalam pa rin ito sa papa niya na nagkasakit siya at tinanong kung paano ang favorite niyang kainin sa umaga at kahit pagod at puyat ito maaga itong dumating. She was so touched. He really
took the time and effort. Nagsalin to ng gatas sa baso at ang soft bread, pinahiran ito ng cheese bread at nilagay iyon sa isang tray. Nang umupo ito sa tabi niya, ay may dala itong tray na inilapag sa side table, hindi niya napigilan na yakapin ito. "Oh Ram, thank you so much for all of this. And I'm sorry last night, alam kong nagtampo ka. I didn't mean to." Nangingilid ang luhang sabi niya. "Shh, kumain ka na, para gumaling at lumakas ka na. Hindi na ako magtatampo," malambing nitong sabi, at marahang hinagod-hagod ang likod niya. Napangiti na siya at masiglang kinain ang mga paborito niya. At lalo siyang ginanahan kumain dahil muli sinubuhan siya ng pinakamamahal niyang asawa. After lunch din, lumabas na ang discharge paper niya. Medyo bumuti na rin ang pakiramdam niya. Niresitahan siya ng gamot at ng dapat nang kainin. Di mo na siya makakapasok na 1 linggo sa opisina, yon ang bilin ng doktor. Kung todo alalay sa kanyang asawa, todo ang pag-aalala nito. Kulang na lang buhati na siya nito. Nag-taxi na sila pa uwi at nag-enjoy siya sa posisyon nila sa likod ng taxi. Nakasandal siya sa matipunong dibdib nito habang nakayapos ito sa kanya at panay pa ang haplos ito sa buhok niya, sa pisngi niya, sa braso niya at pakiramdam niya pati puso niya hinahaplos din ito. And true enough, na traffic nga sila na ikinatuwa pa niya. Mag-aalas 4 na yata silang nakarating sa bahay. Pagbaba ng taxi, siya rin naman paghinto ng isang magarang sasakyan kasunod ng taxi. Napakunot noo siya. Sino kaya ito? Baka bisita ng kapitbahay. Nakaalalay sa kanya si Ram nang tila ito natigilan na makita ang sasakyan. Nang bumaba ang sakay ni On, napamindig siya. Ito yung babaeng nadatan niyang sinusubuan ng asawa niya noon. "Laureen, why are you here?" sabi ng asawa niya. Nakatingin pa rin to sa babae at pakiramdam niya tila nakalimutan na nga yata nito na nandoon siya. At Laureen pala ang pangalan nito. Mayaman pala ito at mas maganda sa malapitan and very sexy and voluptuous. Very sexy in red dress and miniskirt office attire. Nagmumura ang dibdib at balakang. Wala sa loob, bumaba ang tingin niya sa sariling dibdib at napangiwi. Wala siyang laban dito. Very flawless. Morena beauty. Mas matangkad siya dito eh. Yun lang yata ang lamang niya. Di kasi niya ito gaanong napagmasdan ng gabing iyon sa sama ng loob niya. Alam niya maganda to at sexy pero ngayon lang niya napagtanto. Napakaganda pala nito at napaka-sexy. At ngayong nakikita niya na tila walang kakurap-kurap na nakatingin dito ang asawa niya. Tila may mga karayom na bumabaon sa puso niya. "We need you at the company, Ram. Right now, something came up?" Maotoridad nitong sabi at bahagya siyang sinulyapan. Hindi kaya boss ito ni Ram? Kasi kung makapag-utos, daig pa ang boss. Mukhang may problema sa kumpanya at kailangan si Ram. Pero ano kaya ang posisyon ni Ram sa kumpanya at sinundo pa ng boss nito dahil itong kailangan para ayusin? Kung dati maintenance man ito, ngayon naman, anong trabaho nito? Palihim niyang pinasadahan muli ng tingin ng babae. Hindi kaya paraan lang nito yon para makasama si Ram? 3 araw siyang nasa ospital at baka 3 araw na rin hindi nagkikita ang dalawa. Pero posible rin na dahil nga sa trabaho kaya pinunta nito si Ram. She looks pretty honestly saying the truth na may problema sa kumpanya at kailangan ni Ram na ayusin yon. Napatingin siya sa asawa, napatingin din to sa kanya, but his eyes are unreadable. "Okay, just wait here," sabi nito sa babae. Dahan-dahan siya nitong inanalayan makapasok. Sa silid, inihiga siya nito at binigay lahat ng kakailanganin niya. Mga gamot, pagkain, tubig at pagkatapos tinawagan si Terry at pinapapunta upang may makasama siya. Pero bakit ganun? Pakiramdam niya dumating lang babaeng yun, nagbago ng pagtrato ng asawa sa kanya. Yes, inaalalayan siya nito pero hindi na masuyo at hindi na sweet. Parang automatic lang ang pagkilos at parang okupadong isip ng kung ano man or okupado ng babaeng yon. Nang maiayos lahat, nilapitan siya nito. Mukhang urgent yata kasi mukhang aalis na ito at di nahihintayang dumating pa si Terry. "Nicole, can you stay alone for a while? Padating naman na si Terry," kaswal nitong sabi. Tama nga siya. Hindi na ito masuyo at sweet at saka Nicole na lang ulit ang tawag nito sa kanya. Dumating lang babaeng yon, nagbago na to sa isang iglap. Okay lang." Nasabi na lang niya kahit tila pinipilas ang puso niya sa sakit. At pagkasabi noon, mabilis pa sa 4:00 itong nakalabas ng silid. Tears welled in her eyes
Iwanan ba naman siya ritong mag-isa, gayong may sakit siya? Tinawagan naman niya si Terry. Kahit na, hindi yun eh. Bigla itong nagbago ng kilos na makitang babaeng yon at nagmamadali pang lumabas at tila sabik na makasama ito. Nakakaya na sa inyo, Terry. Umuwi ka na kaya? Hindi ba't may pasok ka pa bukas? Nahihiya na siya sa kaibigan. Alas 11 na ng gabi pero hanggang ngayon, wala pa ring asawa na umalis kaninang alas 4. Ayaw niyang isipin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pa ito. Siguro ay marami lang tong kailangan asikasuhin sa opisina kaya sinundo pa ito na siguro yung boss nitong maganda at sexy. Pilit niyang inignora ang kirot sa dibdib niya. Kung boss nitong babaeng yon, ibig sabihin, araw-araw nakikita ang mga ito at araw-araw din naglalandian. At malay ba niya kung ano pang ibang mga ginagawa ng mga ito sa loob ng opisina? Napahawak siya sa sentido niya. Sumasakit kasi ang ulo niya at bigla sumamang muli ang pakiramdam niya sa mga naisip. Kanina okay naman siya, pero habang tumatagal na wala pang asawa, bumabalik ang sama ng pakiramdam niya. Nangako ko sa asawang babantayan ka habang wala siya eh. Tsaka mahina ka pa, tingnan mo nga namumutla ka po oh. Umiiling na sabi ni Terry. Pero baka hindi ka makapasok bukas kasi pagod ka at puyat. Teka, iti-text ko lang si Ram, baka on the way na yon. Kinuha niya ang cellphone, kunway nag-type at nag-send, pero di naman siya nag-send ng message. Nang lumabas ng salid si Terry para mag-CR, kunway binasa niyang reply ng asawa. Nag-reply na siya. Sabi ko sa'yo on the way na siya eh, kaya pwede ka nang umuwi. Nahihiya na talaga kasi siya kay Terry. Breadwinner to ng pamilya. Kaklase niya to nung college. Kahit magkaiba ang estado nila sa buhay, nagkahulihan sila ng loob. Scholar to sa school nila at nag-working student din noon upang ipang suporta sa pag-aaral. Pero hintayin ko na kung on the way naman na pala eh. Baka saglit na lang nandito na yon. Gabi na, ayaw kitang iwan mag-isa dito. Baka mamaya mahilo ka ulit. Ayaw paawat na sabi ni Terry. I'm fine, Terry. Malayo pang uuwian mo. Medyo delikado din na mag-taxi pag gabi. I-text mo na lang sa akin ang plate number ng taxi yung sasakyan mo. Tsaka diba busy week ninyo sa office ninyo, kaya hindi ka pwedeng mag-absent, diba? Sabagay. Sigurado ka ba kaya mong mag-isa? Anyway, padating naman na palang asawa mo. Napahinuhod naman ito. Oo, kaya ko na. Tsaka nakainom naman ako ng gamot. Pilit niyang pinasigla ang tinig at itsura, kahit ang totoo nang hihina pa siya at di niya alam kung alin ang mas nagpapahina sa kanya. Dahil sa may trangkaso siya o dahil sa wala pa ang asawa. Sige, mag-iingat ka. If anything happens, call or text me ha? Nag-aalala lang sabi nito at hinalikan siya sa pisngi bago umalis na. Pagkaalis ni Terry, napupuntong hininga siya. Gusto rin niyang mapag-isa kaya pinauwi niyang kaibigan bukod pa sa naaawa siya rito. Maaga ang pasok ito bukas. Nanghihina pa nga siyang talaga. Gusto niya rin kasing mapag-isa kaya pinauwi niya na ang kaibigan bukod pa sa naaawa na siya rito. Maaga pa ang pasok ito bukas. Nanghihina pa rin siya talaga. Nakakagalaw naman na siya at nakakalakad-lakad pero agad siyang napapagod at nanghihina ang mga tuhod niya. Natutokso na siya na i-text ang asawa. Pero may takot siya na baka hindi na naman siya nito replyan. Nang bigla ay tumunog ang cellphone niya, may tumatawag. Baka si Terry. Pero nang damputin niya ang cellphone at nakitang si Ram ang tumatawag, nanlaki ang mata niya. Hindi magkandatuto kung paano yun sasagutin. Hello Ram! Excited niyang sabi na tila wala siyang sakit at ang dibdib niya taas-baba sa sobrang kaba. Umupo siya sa sofa. Baka hindi kayanin ng mga tuhod niya ang manatiling nakatayo. Hello, Nikki? His voice low and tender. Napahawak siya sa dibdib niya. Sobrang lakas ang tibok noon. First time nitong tawagan siya kaya naman labis-labis ang tuwa niya and he called her Nikki. Nawala yatang bigla ang sakit niya. Pakiramdam kasi niya bigla siyang lumakas. Yes, Ram, napatawag ka. Wala kasi siyang maisip sabihin kaya yun ang nasabi niya. Nabablangko ang isipan niya at ang puso niya may emotion overload. Did you drink your medicine? Kamusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nito. Yes, I did and I'm feeling better now. Nabubulol niyang sabi. Tawagan mo naman ako ng ganito. Just me? At talagang I will feel better. Oh God!
Text lang naman pong hinihintay ko sa asawa ko. Pero ito at nag-aalala pang tumawag sa akin. Thank you Lord. Sobrang saya ko po. Kumain ka na ba? Hindi ka dapat mag-skip ng pagkain kasi umiinom ka ng gamot. Dapat may laman ang tiyan mo bago ka uminom. Malambing nitong sabi. Opo, kumain na po. I already ate. At bago uminom ng gamot, ikaw kumain ka na ba? Saglit niyang inilayo ang phone sa bibig niya. Dahil baka marinig pa nito ang pagpipigil niya ng tili. Gusto niyang mapatili sa sobrang saya at kilig. Tinakpan na lamang niya ang bibig at tumili ng walang sound. Opo, kumain na din po. I just had my dinner. Malambing pa nitong sagot. Napangiti siya dahil ginaya nitong sinabi niya. Lord, pangarap ko lang po ito dati. Ang magtanungan kami ng kagaya nito, kung kumain ka na ba, ganun. Noon tinanong ko siya dati pero hindi niya ako nireplyan at nagalit pa. Pero ngayon ito po ang unang nagtanong at napakalambing pa. Kung ito po ang kapalit ng pagkakasabi ko at pagkakasakit, nakakalugod ko pong tinatanggap. Ngayon ka palang kumakain? Late na, nag-worry niyang sabi. Ang dami kasi naming tinapos sa opisina kaya eto, mukhang ang pagod ang tono ng boses ito. Ram, kailangan kumain ka sa oras. Ang trabaho nariyan lang. Mamaya niyan magkasakit ka pa. There's so much concern in her voice. Opo, misis ko. Masusunod po. Natatawang sabi nito sa kabilang linya. Natawa na rin siya. Diyos ko, sana'y lagi kaming ganito. Baka hindi ko nagugusto yung umuwi sa amin kapag ganito lagi, Ram. Kahit araw-araw akong mag-taxi, okay lang. Kahit maliit tong apartment ko, okay lang. Kahit hindi ako mag-kotse at mag-angkas lang sa motor mo, okay lang. Kahit walang dryer ang washing machine mo, okay lang. Kahit walang shower at heater, okay lang. Kahit hindi naka-aircon ang buong bahay, okay lang. Kahit walang coffee maker at puro 3-in-1 coffee ang iniinom ko, okay lang. Basta kung naroon ka, Ram, naroon din ako, ay okay lang. Kahit nasaan tayo, mister ko.